Ngayon po tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng Google Forms ng, mas madaling paraan 'no. Kasi kung ano niyo po kung manggagaling sa Word document yung mga exam natin, so ito pa katulad po nito may example po ako dito. Kung iisa-isahin po natin siyang ilalagay sa Google Forms medyo matagal siya 'no, saka ano po siya 'no, parang minsan nakakalito pa. Kaya po ngayon tuturuan ko po kayo from Word document, ililipat lang po natin siya sa Google Forms ng mas madaling paraan na hindi po natin siya tina-type pa isa-isa. Okay, so punta po kayo sa Google, hanapin niyo po ito, yung Form Builder for Docs. Yan po. Tapos, kung makita niyo po dito, medyo scroll down niyo po itong Form Builder for Docs na nasa Google Workspace. I-click niyo po ito. Ayan, tapos click install. Dito lang po pala no, bawal ang gamitin po ang DepEd email. Ewan ko po kasi parang hindi yata pinapayagan na maglagay na extension sa Google ang DepEd email. Pero okay lang din naman po kahit personal email lang po ilagay ninyo. Okay lang po 'yun kasi mapapalitan pa rin naman po natin yung settings niya mamaya sa Google Forms. So click niyo lang po ito. Tapos continue. Yan, tapos allow po. Okay, tapos click done. Okay, tapos dapat po meron kayong Google Docs. Dapat naka-open na rin po yung Google Docs. Kung hindi man po, search nyo lang po ulit Google Docs. Ayan, tapos ito po yung kulay blue. Click nyo lang po yan. Ayan. Once na naklik nyo na po yan, babalik po tayo dun sa ano muna natin sa Google Forms. So, sa Google Forms po, meron na ako ditong nasimulan. So, kung hindi po kayo ano pa rin, dito lang po yan no, sa Google Forms. Ayan lang po yan. Tapos, click nyo lang po itong blank form. And after po nyo maklik yung blank form, ito na po yan. So, dito nagsimula na po ako. Naglagyan ko lang ng para sa name. Tapos, yung section po nila, drop down po yung nilagay ko. Mamaya po papakita kung ano itsura ng drop down. Tapos, ayan, meron din po ditong sex, male or female. Naka-drop down din po siya. Ayan po. Tapos, after po nyan, maglalagay lang po ako ng panibagong section. Ito po yun, add section. Ayan. Kaya makikita nyo po section 1 po ito at ito section 2. Para saan po yung section na yan? So, pag pinreview po natin yan, ganito po siya. Para hindi po agad nakikita ng student yung mga questions. Dito muna sila sa information nila. Ayan. Makikita lang po nila yan after nila ma-fill upan. Ito pong mga nandito. Pag ni-next po nila yan, sa kanila makikita yung questions. Pero dahil wala pa po tayong questions, hindi po pa po natin nakikita yung section na yan. So, ang gagawin po natin, dito po natin ilalagay yung question. So, dito po sa title section, hindi ko na po siya lalagyan ng title. Siguro yung instructions na lang. So, lagay ko po dito, choose the best answer. Ayan. After po nyan, pupunta po tayo dun sa kung meron man kayong naka-Word document na questions, ayan, ganun po gagawin. Yan po, no? Dapat po meron kayong ganito. Yan, tapos, dito po, kukunin ko lang 30 questions lang. So, gagawin ko po, kukopyahin ko lang yung 30 questions, i-paste ko dito sa Google Docs. Ayan. Tapos make sure po pala no, na may title yung may file name yung Google Forms ninyo. Para po mas madali nating hanapin mamaya. Ayan po, kung makita nyo po, ganyan lang po kung paano siya nakalagay sa Microsoft Word, kinopya ko lang po diretso dito sa Google Docs. Ganun lang po siya. Kapag ganyan po, na-kopya nyo na, make sure po no, na medyo magkakaiba yung format nung question saka yung answer o yung choices. Kasi parang baka po ang mangyari niyan, pare-pareha silang, halimbawa po ganito. Ang ano nyo po is, ayan, what is your name? Ganyan. Tapos yung mga, po dito, choices na ganito. Adam, Eve, tapos Kevin, tapos Peter. Pag mga ganyan po, pare-pareha silang ganito. Hindi po malalaman nung builder natin mamaya kung anong question or ano yung answer sa kanila. Kaya ang gagawin po, pwedeng yung choices gawin nyo pong naka ABCD or pwede naman pong naka bullets, naka ganyan. At least magkaiba po yung format niya dun sa
question para po hindi malito yung builder natin. O dito po sa akin, ano na po yan, letter na po yan. So, iba na yung format niya. So, pwede na po ako mag-start. Kung ganito na rin po yung format ng sa inyo, okay lang. Pwede na po tayo mag-start. So, ang gagawin nyo lang po, click nyo lang po sa taas. Ito, extensions. And once na naklik nyo na po, meron po to Form Builder for Docs. Kung hindi nyo po ito nakikita, ibig sabihin po niyan, hindi nyo pa po na-install yung kanina dito. Kailangan po naka-install yan. Yan. Ito po, click nyo po yung start. Wait lang po natin, no? Ayan. Ayan, tapos ito po, lalabas po ito. Ayan. Ang gagawin lang po natin, so, pwedeng ano po yan, meron po dalawa dito kasi full document saka selected content. Pag selected content po, pwedeng ano lang, mamimili lang po, halimbawa, ito lang po yung 5 items lang po yung ilalagay nyo sa Google Forms. Pwede po yun. Basta click nyo lang po yung selected content. Pero dahil po dito, lahat naman ay gagamitin ko, ilalagay ko sa Google Forms. Full document po, no? Tapos get. Click natin yung get. And let's wait for another minute. Ayan. Yan na po, no? After po nyan, so, dito po lalabas yung mga options, yung mga settings po natin. So, pupunta lang po kayo dito sa advanced features. Click nyo lang po itong arrow. Yan, tapos scroll down. And make sure po na naka-select yung enable default points. Tapos lagyan nyo po ng points dito, 1 point. And tapos, make sure din po na naka-required yung setting po dito. So, pag okay na po, save settings. Hayaan na po natin yung mga iba dito. Pwede rin po, no, dito pala, no, gawing shuffle yung question order. O kaya saka yung options order, yung options, pwede po yan, no. Pero sa akin po, hindi ko na po siya babaguhin muna para mas mabilis po, no. Yan, tapos dito po, sa form, meron po ditong, pwedeng pong create, pwedeng choose, pero dahil nakagawa na po ako kanina, kiklik ko na lang po yung choose. Yan, pag kilik ko po yung choose, hanapin nyo po yung ginawa nyo kanina na Google Forms. Ito po sa akin yung stat summative yung title. Tapos ise-select ko lang po yan. After nyo po ma-select, pindutin nyo lang po itong import now. Tapos hintayin po natin na ma-import siya doon sa Google Forms. Medyo mabilis lang po ito, no, compared sa pagta-type po natin ng isa-isa. Ayan, okay na po siya, no. Pag nakita nyo na po yung confetti na yan, okay na po yan. So punta po tayo sa Google Forms. Ayan, magic. Ayan po, nandito na po siya lahat, no. Yung questions, yung choices. Ayan, so kayo na po ang mag-aano dito, no, mag-edit ng answer key ninyo kung ano yung correct answer. Pero at least po, no, hindi na natin tinype ng paisa-isa from the Word document. Diretso na po siya, no. Lang po natin, in-import lang po natin dito. So, ganyan lang po siya kadali. Ayan. Once na nandyan na po yan, ayan, kung makikita po natin, so, i-preview ko po ulit. And after po nila ma-next yan, saka lang po nila makikita tong section na to. Yun po yung ibig sabihin ng section sa Google Forms. Ayan. So, ito pong settings, kayo na po bahala kung ano pong mga setting ninyo. Ayan. And ganun na po, no, kung paano, para mas mabilis po, no, mas madaling gumawa ng exam sa Google Forms.